Malakas ang aircon sa loob ng opisina, pero ramdam ni Mira ang pawis sa kanyang batok. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa inis. 3 oras na siyang naghihintay sa lobby ng Sevian Tower. Bilang isang top-tier agent ng National Intelligence Agency, sanay na siya sa paghihintay sa mga target sa madidilim na iskinita. Pero ang paghihintay sa isang bilyonaryong may God complex, ibang klaseng pagsubok ito para sa kanya. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa kanyang pasensya. Miss Mira, pasok na po kayo. Pinapatawag na kayo ni Sir Sevi. Bungad ng sekretary na si Karen. Tumayo si Mira. Inayos ang kanyang itim na blazer at naglakad ng may otoridad. Sa bawat takbang niya, pasimple niyang sinusuri ang paligid, ang mga CCTV camera, ang kapal ng salamin, ang mga biometric scanner. Lahat ng ito bahagi ng misyon. Pagbukas ng pinto ng main office, bumungad sa kanya ang amoy ng mamahaling leather at sandalwood. Nakaupo si Sevi sa kanyang swivel chair, nakaharap sa malaking bintana na tanaw ang buong syudad. 3 oras ako naghintay, Sir Sevi. Panimula ni Mira, walang kaba sa boses niya. Dahan-dahang humarap ang upuan ni Sevi. Doon lang nakita ni Mira ang mukha ng lalaking laman ng classified files na binabasa niya nitong mga nakaraang buwan. Matangos ang ilong, malalim ang mga mata na tila laging may hinahanap, at isang ngiting sadyang mapang-asar. Ang oras ko ay pera, miss. My name is Mira Sandoval. Putol niya dito. Inilapag niya ang kanyang portfolio sa mesa. Pinadala ako dito ng mga board of directors bilang external consultant. May mga anomalya sa huling audit ng logistics at ako ang itinalaga para ayusin ito. Tumayo si Sevi. Matangkad siya at halos isang ulo ang taas kay Mira. Lumapit siya, hindi sa lamesa, kundi mismo sa harap ni Mira. Masyadong malapit. Amoy na amoy ni Mira ang bango nito na nakakahilo kung mahina ang loob mo. External consultant. Sa pagkakaalam ko, malinis na lahat ng records ko. Unless, may ibang dahilan kung ba't ka narito. Mapanuring tanong ni Sevi. Tinitigan siya ni Mira ng diretsyo. Walang kurap. Kung malinis sa records mo, wala kang dapat ikatakot. Sa presensya ko dito, di ba? O baka naman may tinatago ka, kaya ganyan ka ka-defensive. Bahagyang nagulat si Sevi. Sanay siya sa mga empleyadong yumuyuko at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Pero ang babaeng ito parang hinahamon siya. Matapang ka, I like that. Pero babalaan kita, Miss Sandoval. Ang mga taong masyadong nangingialam sa buhay ko, madalas nawawalan ng trabaho o higit pa doon. Narito ako para magtrabaho, sir. I suggest, hayaan mo na lang akong gawin ang kailangan kong gawin para makaalis na ako agad sa paningin mo. Tumawa si Sevi, isang mahinang tawa at baritonong tono. Yun ang yumanig sa dibdib ni Mira. Makaalis, hindi mo pa nga nasisimulan ng audit, iniisip mo na agad ang pag-alis. Gabi na pero nasa opisina pa rin si Mira. Kunwari nag-audit siya ng mga file pero ang totoo, sinusubukan niyang pasukin ang main server ng kumpanya gamit ang isang maliit na device na nakakabit sa kanyang laptop. Mira, status report? Boses yun ang kanyang handler sa maliit na earpiece. Nasa loob na ako. Si Sevi mukhang pasaway pero matalino. Hindi siya madaling mauto. Sagot niya dito habang mabilis na nagtitipa. Mag-ingat ka. Ayon sa Intel, may mga shipment na dumadaan sa port area na hindi nakarehistro sa kumpanya niya. Copy? Biglang bumukas ang pinto, mabilis niyang itinago ang device sa ilalim ng mga papel at nagkunwaring binabasa ang isang report. Overtime on your first day. Napakasipag mo naman. Puna ni Sevi. Nakasandal ito sa pinto. Wala na ang kanyang blazer at nakabukas ang 2 botones ng kanyang polo. Kailangan ko matapos to para hindi na ako magtagal dito. Sagot ni Mira, nang hindi tumitingin. Kinuha ni Sevi ang isang upuan at naupo sa harap ng lamesa ni Mira. Pinapanood niya ang bawat galaw ng babae.
Bakit mo ako tinitignan? Tanong ni Mira na naiirita na. Iniisip ko lang kung ba't ang isang katulad mo nagtatrabaho bilang auditor. You have the eyes of a hunter, Mira. Hindi ka mukhang taong nagbibilang lang ng buwis sa tutang. Umiwas ng tingin si Mira. Masyado ka mapagmasid, sir. Focus on your business, not on me. You are my business now. Dahil hanggang nandito ka sa loob ng gusali ko, you are my responsibility. Maya-maya lumambot ang boses ni Sevi. Nawala ang pagiging arogante sa saglit na pagkakataon. Gutom na ako, sama mo akong kumain. Hindi to kasama sa kontrata ko. Consider it as a business meeting. Gusto mo i-report ko sa board na hindi ka marunong makasama sa CEO? Napabuntong hininga si Mira. Ito na ang pagkakataon niyang makuha ang tiwala ni Sevi. Kailangan niyang lumapit para mas malaman ang mga sikreto nito. Okay, fine. Pero ikaw ang magbabayad. Of course. I'm a billionaire, remember? Nakangising sabi ni Sevi. Habang naglalakad sila palabas, hindi mapigilan ni Mira na mapatingin sa kamay ni Sevi na muntik nang humawak sa siko niya. May kakaibang kuryente siyang nararamdaman na hindi dapat nandun. Hindi naging mahirap para kay Mira na makuha ang atensyon ni Sevi sa paraang propesyonal. Sa loob ng 2 linggo, napatunayan niya ang silbi niya sa kumpanya. Nakita niya ang mga butas sa accounting na matagal nang pinapalampas ng mga dating tauhan ni Sevi. Isang hapon, pumasok si Mira sa opisina ng lalaki, dala ang isang makapal na asul na folder. Sir Sevi, may 5 kumpanya sa logistics na sobrang siningil sa warehousing nitong nakaraang quarter. Kung hindi ito maitatama, mawawalan kayo ng halos 8 milyon matapos ang taon. Diretsahang sabi ni Mira habang inilalapag ang report sa mesa. Sumandal si Sevi sa kanyang upuan, pinagmamasdan ang seryosong mukha ng babae. Alam mo, bihira ang nakakakita ng ganyang detalye. Most of my consultants just want to please me and get their paycheck. Pero ikaw parang may personal kang galit sa mga irregularidad. Ngumiti ng bahagya si Mira. Isang ngiting praktisado para hindi magmukhang peke. Ayaw ko lang na hindi maayos ang sistema. Mas magaan ang trabaho kapag patas ang lahat. I agree to that. Actually, may gagawin kaming site visit sa port area bukas. Gusto ko sumama ka. I want you to see the actual operations. Baka may makita ka pang ibang butas na hindi lumalabas sa papel. Nagniningning ang mga mata ni Mira sa loob-loob niya. Ito na ang pagkakataong makalapit sa mga bodega kung saan pinaghihinalaan ang mga illegal shipment. Alright, sir. Mas mabuti nga makita ko ang ground operations. Maaga pa lang, nasa biyahe na sila patungo sa daungan. Si Seve mismo ang nagmamaneho ng kanyang SUV. Isang bagay na ikinagulat ni Mira. Akala niya lagi may driver ang mga katulad nito. Ba't ikaw ang nagmamaneho? Nasaan ang security detail mo? Tanong ni Mira habang nakatingin sa side mirror. I felt relaxed when I'm driving. At saka kasama naman kita, di ba? Biro ni Sevi habang nakatutok sa kalsada. Huwag kang umasa sa akin kung may mangyari. Auditor ako, hindi bodyguard. Sagot ni Mira. Bagaman, ang totoo, palihim niyang kinakapa ang maliit na transmitter sa loob ng kanyang bag. Nang makarating sila sa port area, sinalubong sila ng mga tauhan ni Sevi. Habang naglalakad sa gitna ng mga naglalakihang container, napansin ni Mira ang isang pamilyar na logo sa isang bodega sa malayo. At logo yon ang kumpanya ng pamilya ni Althea. Kanino ang bodegang yon, Sir Sevi? Tanong ni Mira habang tinuturo ang direksyon. Sa pamilya ni Althea yon. Soon to be partners namin sa merger. Why do you ask that? Tanong ni Sevi. Wala naman. Napansin ko lang na para mas maraming bantay doon kaysa sa main warehouse nyo. Strict ang tatay ni Althea pagdating sa security. Minsan nga kahit ako hindi basta-basta pinapapasok doon. Pagkukwento ni Sevi. Huminto siya sa tapat ng isang container at tumingin kay Mira. By the way, mamayang gabi may dinner kami ni Althea at ang pamilya niya. Gusto ko sanang nandun ka din. Kumunot ang noo ni Mira. Bakit? Dinner yun ng pamilya at mga business partners. Wala akong lugar doon.
Bilang consultant ko, kailangan kitang ipakilala sa kanila. I want them to know that I have someone looking at the books now para malaman nila na seryoso ako sa transparency ng merger na ito. And honestly, Mira, kailangan ko ng kakampi ko doon. Boring masyado ang mga usapan nila. Napaisip si Mira. Kung pupunta siya, mas mapapalapit siya kay Althea at sa tatay nito. Baka doon siya makahanap ng ebidensyang kailangan ng agency. Susunduin kita mamaya alas 7. Saad ni Sevi. Gabi na nang makarating sila sa mansyon ng mga Villafuerte. Nakasuot si Mira ng isang simpleng itim na cocktail dress na binili ni Sevi para sa kanya. Hindi ito masyadong magarbo pero sapat na para ipakita ang kanyang natural na ganda. You look professional and stunning. Bulong ni Sevi bago sila pumasok sa loob. Salamat, just focus on the meeting, sir. Paalala ni Mira. Sinalubong sila ni Althea na nakasuot ng isang matingkad na pulang gown. Halatang hindi nito nagustuhan ang makitang kasama ni Sevi si Mira. Sevi, darling, you brought your consultant? Yes, Althea. Malaki may tutulong ni Mira sa audit. Gusto ko ring malaman niya ang mga details ng shipping agreement natin sa tatay mo. Sagot ni Sevi habang ginagabayan si Mira paupo. Sa buong dinner, tahimik lang na nakamasid si Mira. Pinakikinggan ang bawat salitang binibitawan ng tatay ni Althea na si Mr. Roberto. May mga nabanggit itong special cargo na dadaan sa susunod na linggo. Isang bagay na hindi nakalagay sa official schedule na nakita ni Mira sa opisina ni Sevi. Special cargo po? Parang hindi ko po yan nakita sa permit para dyan sa mga files ko. Singit ni Mira sa usapan ng may matamis na ngiti. Natigilan si Mr. Roberto at uminom ng wine. Personal collection lang yan ng mga artworks, Miss Sandoval. Hindi na kailangan dumaan sa regular audit ng kumpanya ni Sevi. Nagkatinginan sila ni Sevi. Kung personal yon, Mr. Roberto, bakit sa main port ng kumpanya ko ito dadaan at hindi sa private dock nyo? Tanong ni Sevi sa tono na parang nagtatanong lang ng balita tungkol sa weather. Mas mabilis kasi ang clearing doon. Huwag mo nang intindihin yun. Saad naman ng matandang lalaki na agad sinigundahan ni Althea. Oo nga, Sevi. Just don't mind it. Hinawakan pa ni Althea ang kamay ni Sevi. Ramdam ni Mira ang tensyon sa ilalim ng mesa. Alam niya may tinatago ang mga Villafuerte at mukhang wala talagang kinalaman si Sevi dito. Sa katunayan, napansin niyang kahit si Sevi, nagsisimula nang magtanong sa sarili. Habang naglalakad sila pabalik ng sasakyan matapos ang dinner, biglang nagsalita ang lalaki. Mira, tignan mo uli yung mga shipping permits bukas. Yung mga dumaan ito nakaraang buwan sa pangalan ng pamilya ni Althea. Utos ni Sevi. Ang boses niya ay seryoso na ngayon. Bakit, sir? May napansin ka rin ba? Hindi ko lang gusto ang paraan ng pagsagot ni Mr. Roberto kanina. Para may iniiwasang topic. Sagot ni Sevi habang pinagbubuksan ng pinto si Mira. I trust you to find out the truth, Mira. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko sa kumpanyang ito ngayon. Napatingin si Mira kay Sevi. Sa unang pagkakataon nakita niya ang pagod sa mga mata nito. Hindi lang pala ito basta bilyonaryong pasaway. Isa rin itong taong napaliligiran ng mga buwaya. At ang masaklap, isa rin siya sa buwaya sa paningin ng agency na pinaglilingkuran niya. Isang malaking press conference ang biglang ipinatawag ni Mr. Roberto sa main hall ng Sevi Tower. Hindi ito alam ni Sevi at lalong hindi ito bahagi ng schedule na hawak ni Mira. Ang buong media ay nandun, kumikislap ang mga flash ng kamera habang nakatayo sa stage si Althea. Suot ang isang puting dress. We are happy to announce na sa darating na buwan, ang merger ng Sevian Tower at Villafuerte Shipping ay siselyuhan ng isang pag-iisang dibdib. Ang kasal ni na Sevi at ang aking anak na si Althea. Nasa gilid lang ng stage si Mira, blanko ang muka. Para sa kanya isa lang itong tactical move.
Isang paraan para mas lalo mabaon si Sevi sa kontrol ng mga Villafuerte. Sa kabilang bahagi ng stage, nakita niya ang reaksyon ni Sevi. Madilim ang mukha nito. Umiigting ang panga habang nakatingin kay Mr. Roberto. What is this, sir? Malamig na tanong ni Sevi na makalapit siya sa mikropono. Hindi siya ngumingiti sa harap ng media. Sevi, darling, it's for the company. Bulong naman ni Althea sabay kapit sa braso para sa mga kamera. I thought this was just a business partnership. Walang usapan tungkol sa kasal. Mariing sabi ni Sevi sapat na para marinig ng mga nasa unahan. Huwag ka nang gumawa ng eksena rito, Sevi. Pag-usapan na natin ito sa loob. Pigil ni Mr. Roberto. Imbes na sumunod, marahas na binawi ni Sevi ang kanyang braso mula kay Althea. Tumingin siya sa direksyon ni Mira. Tila naghahanap ng kung anong sagot sa mga mata nito. Pero ang nakita lang niya ay ang malamig at profesional na titig ng isang consultant. Dahil sa galit, tumalikod si Sevi at mabilis na naglakad palabas ng hall. Naiwang tulala ang media at namumula sa hiya si Althea. Lumipas ang buong araw at hindi bumalik si Sevi sa opisina. Hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ng board at lalong hindi ang mga tawag ni Althea. Nagkagulo na ang buong kumpanya pero si Mira, nanatili lang na kalmado. Alam niya kung paano maghanap ng taong ayaw magpakita. Ginamit niya ang access niya sa GPS ng sasakyan ni Sevi. Natuntun niya ito sa isang liblib na bar, sa isang lugar na malayo sa kinang ng syudad. Pagpasok ni Mira sa bar, nakita niya si Sevi sa pinakasulok. Maraming baso ng matapang na alak ang nasa harap nito. Gusot na ang kanyang polo at magulo ang buhok. Sir Sevi, kailangan na nating umalis. Sabi ni Mira at umupo sa tabi ng boss. Ba't ka nandito? Para i-audit ko ilang baso na ang nainom ko? Narito ako kasi hinahanap ka na ng lahat. Hindi ka na bata, Sir Sevi. Isang anunsyo lang yon. Sagot ni Mira. Isang anunsyo, Mira. Binibenta nila ang buhay ko. At ang masakit, mukhang wala ka man lang pakialam. Para sa'yo, trabaho lang ba ang lahat? Ha? Mapang-uyam na tanong ni Sevi bago muling uminom. Dahil yun ang totoo, trabaho ang pinunta ko dito. Halika na, ihahatid na kita. Utos ni Mira. Hinawakan niya ang braso ni Sevi para patuyuin ito. Mabigat si Sevi pero dahil sa training ni Mira, nagawa niya itong alalayan hanggang sa sasakyan. Sa buong biyahe pa uwi sa mansyon ni Sevi, tahimik lang ang bilyonaryo. Paminsan-minsan bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan ni Mira. Nang makarating sila sa mansyon, wala ang mga katulong dahil nakalive ang mga ito. Binuhat ni Mira si Sevi sa pinakaunang kwarto na nakita niya sa ikalawang palapag. Nang ihiga niya si Sevi sa malambot na kama, akmang aalis na sana si Mira nang biglang hawakan ng lalaki ang kanyang palapulsuhan. Dito ka lang. Lasing ka lang, sir. Magpahinga ka na. Sagot ni Mira at pilit na kumakawala. Ngunit mas malakas si Sevi. Sa isang mabilis na galaw, nahila niya si Mira kaya napasubsob ito sa kanyang dibdib. Ramdam ni Mira ang mabilis na tibok ng puso ni Sevi at ang init ng hininga nito na amoy alak. Bakit ba ang tigas mo? Ba't parang wala ka nararamdaman? Hinawakan niya ang mukha ni Mira. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang humaplos sa labi ng babae. I am losing everything, Mira. My company. My freedom. At tanging gusto ko lang ay ikaw. Tinitigan ni Mira si Sevi. Sa loob ng kanyang isip pinipilit niya ang sarili. Umalis ka na, huwag ka magpapadala. Target mo lang siya. Pero ang katawan niya ay tila tumangging sumunod. Dahan-dahang inilapit ni Sevi ang kanyang muka hanggang sa magdikit ang kanilang labi. Nung una malambot lang ang halik. Tila nagtatanong, tila nagmamakaawa. Pero nang hindi lumaban si Mira, mas naging mapusok ito. Tumugon si Mira dahil sa isang kakaibang pangangailangan na hindi niya maipaliwanag. Hinayaan niyang malunod siya sa bango ni Sevi at sa init ng katawan nito. Ngunit habang nasa gitna sila ng init ng sandali, ang mga mata ni Mira ay nanatiling nakadilat, nakatingin sa kisame. Alam niya ang ginagawa niya
At ginagamit niya ang pagkakataong ito para mas lalo makuha ang tiwala ni Sevi. Para mas lalong mapalapit sa sentro ng operasyon. Para kay Sevi, yun ang simula ng kanyang walang hanggang pagkahumaling. Para kay Mira, yun ay isa lamang epektibong paraan para tapusin ang kanyang misyon. Kinabukasan, maagang nagising si Mira. Habang mahimbing pa ang pagkakatulog ni Sevi, dahan-dahan na siyang bumangon. Inayos niya ang kanyang damit at kinuha ang mga gamit. Tumingin siya saglit sa lalaki na nakahiga bago tuluyang lumabas ng kwarto. Trabaho lang ito, Sevi. Hanggang doon lang yan. Habang mahimbing pa ang tulog ni Sevi, mabilis na tinahak ni Mira ang madilim na pasilyo ng mansyon. Paglabas niya ng gate, isang itim na sedan ang naghihintay sa kanto. Hindi siya nagatubiling sumakay. Sa loob ng sasakyan, naroon ang isang lalaking may uban na sa buhok. Si Direktor Henares, ang nag-iisang tao na nakakaalam ng bawat detalye ng kanyang operasyon. You're late, Mira. Bungad nito nang hindi tumitingin sa kanya. Nagkaroon ng komplikasyon pero nakuha ko na ang loob niya. Tipid na sagot ni Mira habang inaayos ang kanyang gulugulong buhok. Mabuti. Dahil ang intelligence report na nakuha namin sa mga Villaferte shipping, hindi lang tungkol sa smuggling. Involved sila sa human trafficking at illegal arms trade. At gagamitin nila ang merger sa kumpanya ni Sevi para gawing legal ang lahat ng pera nila. Napatingin si Mira sa labas ng bintana. Alam ko, nakita ko na ang mga crates. Mira, sigurado ka bang kaya mo pa? Huwag mong kalimutan kung ba't mo ito ginagawa. At dumaan sa kanyang isipan ang alaala ng 15 taong nakalipas. Isang tahimik na gabi sa isang maliit na bayan sa tabing dagat. Ang 10 taong gulang na si Mira ay nagtatago sa ilalim ng sahig ng kanilang bahay. Naririnig niya ang mga sigaw ng kanyang ama, isang simpleng port worker na tumangging-tumanggap ng suhol para palusutin ang isang special shipment. Pakiusap, may pamilya ako. Pagsusumamo ng kanyang ama. Dapat naisip mo yan bago ka nagmalinis. Malamig na boses ng isang lalaki ang sumagot. Isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Mula sa maliit na siwang ng sahig, nakita ni Mira ang isang logo sa isang itim na jacket ng lalaking bumaril sa kanyang ama. Isang angkla na nakapulupot na ahas. Ang logo ng Villaferte Shipping. Mula noon, pinangako ni Mira na wawasakin niya ang kumpanyang yon, kahit ano pa maging kapalit. Hindi ko makakalimutan, Direktor. Sabi ni Mira, bumalik ang bagsik sa kanyang mga mata. Personal man ito, hindi tatapusin ko ang misyon. Sa isip niya, ibinigay ng langit ang trabahong ito para bigyan ng hustisya ang pagkawala ng lahat sa kanya. Hindi pagkakataon lang na na-assign sa kanya ang case na ito. Pagbalik ni Mira sa Sevian Tower kinabukasan, ibang Sevi ang sumalubong sa kanya. Saan ka pumunta kanina madaling araw? Tanong ni Sevi. Hindi ito tanong ng isang boss kundi isang lalaking tila ninakawan ng isang mahalagang bagay. Umuwi ako para magpalit ng damit, Sir Sevi, at para magtrabaho. Sagot ni Mira habang binubuksan ang kanyang laptop. Lumapit si Sevi at marahas na isinara ang laptop ni Mira. Stop calling me Sir Sevi. Matapos na nangyari kagabi, akala ko malinaw na ang lahat. Ano ba ang dapat maging malinaw? Lasing ka, nagpadala ka sa emosyon mo. Diretsahang sabi ni Mira. Hindi emosyon ang tawag doon, Mira. Possession yun. Simula kagabi hindi ka nalang basta consultant. You are mine. At ayaw ko umaalis ka na hindi ko alam kung nasan ka. Mariing sabi ni Sevi. Biglang napatawa si Mira, isang tawang puno ng sarkasmo. Possession? Sevi, hindi ako isa sa mga ari-arian mo na pwede mong bilhin o ikulong. May trabaho ako dito. Hinigpitan ni Sevi ang hawak sa lamesa ni Mira. Then make it your job to stay with me. I am canceling the engagement, Mira. I don't care about the merger. I don't care if my company loses billions. I won't let those people dictate who I should be with. Dito na naalarma si Mira. Kung kakanselahin ni Sevi ang engagement ngayon,
Baka itigil ng mga Villafuerte ang kanilang illegal operations at magtago. Masisira ang pagkakataon niyang mahuli sila sa akto. Huwag mong gagawin yan, Sevi. Igil ni Mira. Lumambot ang boses niya. Ginagamit ang kanyang charm para manipulahin ang desisyon nito. Kailangan mong ituloy ang merger para sa kumpanya mo. Para sa lahat ng empleyado mo dito. Bakit mo sila pinoprotektahan? Nagtatakang tanong ni Sevi. Dahil ayaw ko ako maging dahilan ng pagbagsak mo. Ituloy mo ang plano. Hayaan mo isipin nila na kontrolado ka nila. Pero sa loob tayo ang magkakampi. Saad ni Mira, habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Sevi. Nasilaw si Sevi sa mga salitang yon. Hindi niya alam na ang babaeng hinahangaan niya ay dahan-dahan na siyang tinutulak sa isang bangin. Tayo ang magkakampi. Pag-uulit ni Sevi sa sinabi niya, tila nangingiti na ngayon. Sige, gagawin ko ang gusto mo. Pero sa isang kondisyon. Ano yon? Lagi kang nasa tabi ko. Kahit sa mga private meetings ko sa kanila. Gusto ko makita nila na ikaw ang pinagkakatiwalaan ko at hindi sila. Tumango naman si Mira. Ito na ang pinakahinihintay niyang pagkakataon. Gagawin ko, sir. Kahit saan ka pumunta, nandun ako. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang balitang hinihintay ni Mira. Isang malaking shipment ng artworks ang dadaan sa port area sa darating na Biyernes ng hating gabi. Ayon sa insider info ni Mira, nandun ang sapat na ebidensya para ipakulong si Mr. Roberto at si Althea. Sevi, kailangan nating pumunta sa port sa Biyernes. Sabi ni Althea may sorpresa silang inihanda para sa'yo doon bago ang pirmahan ng merger. Pagsisinungaling ni Mira habang nagkakape sila sa penthouse. Sorpresa? Malamang isa na namang boring na party yan. Sagot naman ni Sevi habang nakatingin sa profile ni Mira. Simula nung gabing yon sa mansyon, naging mas lalong obsessed si Sevi sa bawat galaw ni Mira, ni hindi na ito halos makapag-focus sa trabaho. Baka naman gusto mo ring makita ang mga shipment nyo para siguradong malinis ang lahat bago ka pumirma. Suhestyon ng babae. Kung yan ang gusto mo, sige pupunta tayo. Pero pagkatapos na yun, Mira, wala na tayong pupunta ang iba. I will take you somewhere far away. Just you and me. I am tired of all these masks. Napahinto si Mira sa pag-inom. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Si Sevi, sa kabila ng pagiging aroganting bilyonaryo, tapat sa nararamdaman nito, pinili siya nito sa kabila ng lahat. Samantalang siya, pinili ang misyon kaysa sa buhay ng lalaking unti-unti nang nagiging totoo sa kanya. Pumayag si Mira. Bagaman alam niyang pagkatapos ng Biyernes, hinding-hindi na sila magkikita pang muli. Dumating ang Biyernes ng gabi na may dalang kakaibang bigat sa hangin. Maulan, at ang bawat patak ng tubig sa salamin ng sasakyan ni Sevi ay tila mga luhang hindi mailabas ni Mira. Nakaupo siya sa passenger seat. Suot ang kanyang tactical gear sa ilalim ng isang makapal na trench coat. Sa kanyang hita, nakasukbit ang isang 9mm na baril. Bakit ang tahimik mo, Mira? Tanong ni Sevi habang maingat na nagmamaneho patungo sa port area. Simula kanina para malayo ang iniisip mo. Huminga ng malalim si Mira. Tumingin siya kay Sevi. Sa panga nito, sa mga kamay nitong mahigpit ang hawak sa manibela, at sa mga matang tila nakahanap ng kapayapaan tuwing nakatingin sa kanya. Iniisip ko lang kung ano mangyayari pagkatapos ng gabing to. Mahina niyang sagot. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Iiwan natin lahat ng ito. I don't need the billions if it means I have to live a lie with Althea. Seryosong sabi ni Sevi. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Mira at dinala ito sa sariling labi para halikan. I'm obsessed with you because you're my only truth. Hindi nakasagot si Mira. Para bang may bumabara sa lalamunan niya. Ang katotohanang sinasabi ni Sevi ang pinakamalaking kasinungalingan sa panig niya. Nang makarating sila sa warehouse, bumungad sa kanila ang mga tauhan ng mga Villafuerte. Nandoon si Althea at Mr. Roberto. Kapwa may mga ngiting mapanlinlang. Sevi, darling! Buti naman at nakarating kayo. Sakto ang dating niyo para sa huling shipment.
Masayang bati ni Althea pero ang mga mata niya, nakatingin ng masama kay Mira. Asa ng mga artworks na sinasabi niyo? Dito, Sevi. Sumunod kayo sa loob. Paanyaya ni Mr. Roberto. Pagpasok nila sa loob ng madilim na bodega, bumukas sa malalakas na ilaw. Pero hindi mga painting ang bumungad sa kanila. Sa halip, mga crates na puno ng high-grade firearms at mga pakete ng illegal na droga na nakatago sa loob ng double-walled na container. Ano ito? Galit na tanong ni Sevi. Mr. Roberto, ano ibig sabihin nito? Ito ang pundasyon ng merger natin, Sevi. Malamig na sagot ni Mr. Roberto. Ang kumpanya mo ang magiging perpektong cover para sa mga transaksyong ito. At dahil papasok ka na sa pamilya namin, ikaw na ang magiging mukha nito. Hindi ako papayag dito. Sigaw ni Sevi. Wala ka na magagawa, Sevi. Pinirmahan mo na ang preliminary agreement. Kapag bumagsak kami, kasama ka, darling. Singit ni Althea habang naglalakad palapit. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating ligpitin ang asungot na ito. Itinuro ni Althea si Mira. Agad na naglabas ng baril ang mga gwardya at tinutukan sila. Huwag niyo siyang sasaktan. Humarang si Sevi sa harap ni Mira, gamit ang sariling katawan bilang panangga. Ako ang harapin niyo. Dito na hindi nakapagtago si Mira. Isang mabilis na galaw inilabas niya ang kanyang baril mula sa ilalim ng coat at tinulak si Sevi sa gilid. NIA! Drop your weapons! Sigaw ni Mira. Ang boses niya walang bahid ng lambot. Ito na ang isang agent Sandoval. Sabay-sabay na pumasok ang mga operatiba ng National Intelligence Agency mula sa bintana at pinto at nagkaroon ng putukan, nagkagulo sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mira si Mr. Roberto na sinusubukan tumakas sa backdoor. Hindi siya nagatubili, hinabol niya ito habang iniiwasan ng mga bala. Ngunit bago niya maabutan ng matanda, isang kamay ang humilas sa kanya. Isang kamay na pamilyar sa kanya. Si Sevi. Nakasandal ito sa isang crate. May hawak na sugat sa kanyang braso dahil sa isang ligaw na bala. Pero hindi ang sugat ang nagpapakita ng sakit sa mukha niya, kundi ang pagtatraidor. Agent. Halos paos na tanong ni Sevi. Nakatingin siya sa baril na hawak ni Mira at sa badge na nakasabit ngayon sa leeg nito. Lahat ng ito. Lahat pa yun ay bahagi lang ng misyon. Tumigil ang mundo ni Mira. Malakas ang putukan sa paligid. Pero ang tanging naririnig niya lang talaga ay ang pagkadurog ng puso ni Sevi. Sevi, kailangan kong gawin to. Ang pamilya ni Althea ang pumatay sa tatay ko. Sila ang sumira sa buhay ko. Paliwanag ni Mira. Pilit pinapatigas ang boses. Hindi ko tinatanong ang tungkol sa kanila. Ang tinatanong ko ay ako. Mahal mo ba ako? O ginamit mo lang ako para makalapit sa kanila? Tinitigan ni Mira si Sevi. Gusto niya sabihing mahal niya rin ito. Gusto niyang sabihin na ang mga gabing magkasama sila, ang tanging sandali na nararamdaman niyang buhay siya uli. Pero alam niya ang kanyang tungkulin. Trabaho lang to, Sevi. Gaya ng sabi ko sa'yo nung unang araw. Sabi ni Mira bagaman bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa sarili niyang dibdib. I'm sorry. Tumawa si Sevi. Isang tawa na puno ng pait. I'm sorry. Winasak mo ang lahat ng pinaniniwalaan ko, Mira. I gave up everything for you. I was ready to destroy my empire just to be with you. Bago pa makasagot si Mira, mabilis na tumayo si Sevi at kinuha ang isang baril mula sa sahig. Ang baril ng isang gwardya na napatumba. Pero hindi niya ito tinutok kay Mira. Tinutok niya ito kay Althea na sinusubukang barilin si Mira mula sa malayo. Bumagsak si Althea. Kasunod niya ng pagpasok ng mga pulis para arestuhin ang lahat. Ang amoy ng pulbura ay humahalo sa alat ng dagat na humahampas sa labas ng bodega. Hawak pa rin ni Mira ang kanyang baril, pero nanginginig na ang kanyang mga daliri. Nakatingin siya kay Sevi na nakasandal sa mga crates. Ang dugo mula sa braso nito ay pumapatak sa simento. Sevi, kailangan gamutin ang sugat mo. Humakbang si Mira palapit pero itinaas ni Sevi ang kanyang kabilang kamay para pigilan siya. Huwag ka lalapit. Gusto ko lang ng sagot.
Sa loob ng ilang buwan na pinapasok kita sa buhay ko, sa bawat gabing akala ko, nakatagpo na ako ng kakampi. Ilang beses mo akong pinagtawanan sa harap ng mga handler mo, ha? Hindi kita pinagtawanan, Sevi. Mahinang sagot ni Mira. Ang mga operatiba ng NIA ay abala sa pag-aresto kay Mr. Roberto at sa mga tauhan nito sa background. Pero para sa kanilang dalawa, ang mundo'y tumigil sa gitna ng bodega. Ang misyon ko ay ang mga Villafuerte, hindi ikaw. Pero ginamit mo ko. Panguuyam ni Sevi. Pinanood mo ako magbukang tanga habang sinusubukan kitang protektahan mula sa pamilyang akala ko kalaban mo rin. You played me like a violin, Mira. And God, I was so willing to play your tune. Bago pa makasagot si Mira, lumapit si Director Henares. Agent Sandoval, kailangan nating i-secure ang perimeter. Dali na ang mga sugatan sa ospital. Tumingin si Sevi sa direktor. Pagkatapos ay muling binaling ang tingin kay Mira. Sana nakuha mo ang kailangan mo, Agent. Dahil binigay ko sa iyo ang lahat, pati ang bagay na hindi ko alam na meron pala ako. Sumama si Sevi sa mga paramedic na hindi na muling tumingin sa likod. Naiwang nakatayo si Mira sa gitna ng kaguluhan. Ramdam ang bigat ng badge sa kanyang leeg. Ito ang huling hustisyang pinangarap niya simula pagkabata. Dahil sa mga ebidensyang nakuha ni Mira, hindi lang ang mga Villafuerte ang bumagsak. Ang merger ay naging mitya na isang malaking iskandalo na yumanig sa Sivian Tower. Kahit walang kinalaman si Sevi sa illegal operations, ang kanyang pangalan ay nakakaladkad sa mga headlines araw-araw. Kailangan mo mag-testify laban kay Mr. Roberto, Mira. Sabi ni Henares sa loob ng kanilang safe house. Kailangan natin ng kooperasyon ni Sevi para ma-ID ng transaksyong dumaan sa kumpanya niya. Hindi niya na ako kakausapin, Direktor. Sabi ni Mira habang nakatingin sa file ni Sevi. Nakita niya ang mga photos nito na kinuwanan ng paparazzi. Mukhang pagod, namayat at laging mag-isa. Gawin mo ang trabaho mo, Mira. Alam mo kung paano siya paamuhin. Doon siya napapikit. Paamuhin. Ang salitang yun ay tila isang insulto sa nararamdaman niya. Pero wala siyang pagpipilian. Bilang agent, ang misyon niya ay hindi natatapos hanggat hindi nasiselyuhan ang kaso sa korte. Nagpunta si Mira sa mansyon ni Sevi. Ngunit sa halip na ang magarbo at maliwanag na mansyon, isang madilim at tila abandonadong bahay ang bumungad sa kanya. Natagpuan niya si Sevi sa garden. Nakaupo sa damuhan habang may hawak na bote ng alak. Gusot ng mga damit, ang mga matay nakatitig sa kawalan. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Sevi nang hindi lumilingon. Kailangan ko ng korte, Sevi, para tuluyan na sila mabulok sa kulungan. Sabi ni Mira, habang dahan-dahang nauupo sa tabi nito nang may distansya. Tumawa si Sevi. Isang tawang puno ng pait. Tuluyang mabulok? Mira, kahit mabulok sila, hindi na maibabalik ang tiwala ko sa kahit na kanino. You didn't just take down a smuggling ring. You took down the only thing that kept me sane. Galit ka ba talaga sa akin? O galit ka dahil nalaman mo nga obsession mo ay nakatutok sa maling tao? Ha? Tanong ni Mira. Hinarap siya ni Sevi. Ang bilis ng paglapit ng mukha nito ay nagpagulat kay Mira. Hindi kita magawang kamuhian, yun ang problema. Kahit alam kong bawat haplos mo noon ay hindi totoo, gusto ko pa rin maramdaman yun. Ganon ako kadesperado, Mira. Ganon kalala ang ginawa mo sa akin. Inabot ni Sevi ang kamay ni Mira at diniin ito sa kanyang dibdib. Nararamdaman mo ba? Tumitibok pa rin to sa'yo kahit traitor ka, kahit sinungaling ka. Dumating ang araw ng paglilitis. Nakaupo si Mira sa witness stand. Matapang na isinasalaysay ang bawat detalyeng nakita niya. Nang tawagin si Sevi bilang witness, tumahimik ang buong korte. Tumingin si Sevi kay Mira bago ito umupo ng silya. Sa halip na iligtas ang sarili niyang kumpanya, ginamit ni Sevi ang pagkakataon para aminin ang lahat ng lapses niya bilang isang CEO. I was blinded by greed and the need for expansion. I allowed them to use me, but most of all, I allowed myself to be deceived by the people. Pagkatapos ng hearing, hinarang ni Althea si Mira sa hallway habang nilalabas ito ng mga pulis. Kala mo ba nanalo ka na, Mira? Nakuha mo nga ang hostisya pero tignan mo si Sevi. Wala na siyang kahit ano.
Winasak mo ang lalaking mahal mo para sa isang patay na tao? Sino sa atin ang mas masama? Ha? Hindi na sumagot si Mira, pero ang mga salita ni Althea, parang mga anay na dahan-dahang kumakain sa kanyang katinuan. Nang makalabas siya ng courthouse, nakita niya si Sevi na pasakay na sa isang simpleng taxi. Wala na ang mga luxury cars nito. Sevi! Tumigil si Sevi, pero hindi lumingon. Ano nang gagawin mo ngayon? None of your business. Pero Sevi, Goodbye, Mira. Sana naging worth it ang lahat para sa'yo. sumakay si Sevi sa taxi at tuluyang lumayo. Doon lang bumigay si Mira. Napaupo siya sa hagdan, umiiyak, nang walang tunog. Nilisan ni Sevi ang Pilipinas, dala ang ilang maleta at perang natira sa kanyang personal account na hindi sakop ng kumpanya. Lumipad siya patungong Europe. Sa unang 3 buwan, napariwara si Sevi. Ang gabi niya'y naging lunod sa alak at ang umaga niya'y laging puno ng pagsisisi. Madalas niyang tinitignan ng tulay at doon siya nakatulala. Pinagmamasa ng agos ng tubig habang inaalala ang bawat detalye ng mukha ni Mira. Nag-iisa na lang siya sa mundo. Ang kanyang mga magulang at tanging kapatid ay matagal nang pumanaw sa isang car accident nung nagsisimula pa lang siyang magtayo ng sariling imperyo. Ang akala niya, ang yaman ang pupuno sa kanyang pangungulila. Pero nang dumating si Mira, nalaman niya ang isang tao lang pala ang kailangan niya para hindi siya makaramdam ng pag-iisa. Ngayon, pati ang taong yon isang anino na lang din. Umabot sa punto na ubos ang kanyang pera, nakaranas siya matulog sa mga bench sa parke, nararamdaman ang lamig ng winter. Walang nakakaalam kung nasan siya. Pinutol niya lahat ng koneksyon. Para sa mundo, ang bilyonaryong si Sevi ay isa ng alamat na naglaho. Ngunit isang gabi, habang nakasilong siya sa isang maliit na simbahan, isang matandang gumagawa ng mga bangka ang nakakita sa kanya. Binigyan siya nito ng pagkain at isang pagkakataong magtrabaho sa isang shipyard sa baybayin ng Italia. Doon nagsimulang bumangon si Sevi. Mula sa paghawak ng $1 natuto siyang humawak ng martilyo. Ang kanyang mga kamay na dati puro pirma lang ang ginagawa, ngayon puno na ng kalyo at langis. Doon niya nahanap ang katahimikan. Sa aspeto ng pag-ibig na natiling sarado ang kanyang puso, maraming magagandang babae sa Italy ang sumusubok na kumuha ng kanyang atensyon. Pero sa bawat ngiti ng mga ito, inihahambing niya sa matatalas na tingin ni Mira. Napagtanto niya na kahit anong layo ng kanyang takbuhin, ang obsession niya para sa babae hindi namamatay. Natuto lang siyang mabuhay kasama ng sakit. Habang si Sevi ay dahan-dahang binubuo ang sarili sa ibang bansa, si Mira naman ay lalong ibinaon ang sarili sa panganib. Tinanggap niya ang pinakamahirap na misyon ng NIA. Mga operasyon sa Mindanao, mga undercover sa mga sindikato ng droga sa Southeast Asia. Mira, kailangan mo magpahinga. 1 buwan ka nang hindi natutulog na maayos. Sabi ni Director Henares, habang tinitignan ang bagong pasa sa braso ni Mira, pagkatapos ng isang operasyon sa Bangkok. Ayoko ng pahinga, Direktor. Kapag huminto ako, masyadong maingay ang utak ko. Sagot ni Mira habang nililinis ang kanyang baril. Wala na siyang emosyon. Sa bawat misyon para siyang makina. Pinipilit niya ang sarili na kalimutan na minsan na naging siya si Mira Sandoval, na consultant ni Sevi. Para sa kanya ang gabing yun sa warehouse, ang huling gabi na naramdaman niyang tao siya. Wala siyang balita kay Sevi. Sinubukan niyang huwag gamitan ng resources ng NIA para hanapin ito. Kahit na gustong-gusto niyang malaman kung kumakain ba ito ng maayos, kung may nag-aalaga ba dito, kahit alam niyang wala siyang karapatan. Isang gabi, matapos ng isang matagumpay na raid, mag-isang nakaupo si Mira sa isang bar sa Singapore. Umorder siya ng whiskey, ang inumin ni Sevi. Nasaan ka na kaya, Sevi? Bulong niya sa hangin. At lumipas ang 2 taon. Si Sevi, isa ng respetadong master boat builder sa isang maliit na bayan sa Italy. Kilala siya doon bilang Sev, ang tahimik na dayuhan na may gintong mga kamay sa pag-aayos ng mga yate. Namumuhay siya ng simple sa isang maliit na apartment na tanawang asul na dagat. Samantala ang NIA
ay nakatanggap ng bagong intel tungkol sa isang international money laundering scheme na ang sentro ay sa Europe. Ang target? Isang dating partner ng mga Villafuerte na nakatakas noon. Mira, kailangan mo pumunta na Italy. May meeting ang target sa isang private yacht sa Amalfi Coast. Kailangan natin makuha ang digital ledger niya. Utos ni Inares. Pagdating ni Mira sa Amalfi, agad niyang sinimulan ng pagmamanman. Habang naglalakad siya sa pier isang hapon para tignan ang yate ng target, napahinto siya sa tapat ng isang repair shop. Naririnig niya ang tunog ng martilyo at kasabay niyon ang isang amoy na matagal niyang ibinaon sa limot. Ang amoy ng sandalwood na humahalo sa amoy ng sariwang kahoy at dagat. Dahan-dahan siyang tumingin sa loob. Doon nakita niya ang isang lalaking nakatalikod. Pawis na pawis, seryosong nag-a-adjust ng layag ng isang bangka. Ang katawan nito mas maskulado na ngayon. Sevi? Mahinang tawag ni Mira. Halos hindi lumabas ang boses niya sa lalamunan. Tumigil ang lalaki sa pagpukpok. Dahan-dahan itong humarap. Nang wagtama ang kanilang mga mata, tila bumalik ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagkahumaling na pilit nilang tinakasan sa loob ng 2 taon. Hindi makagalaw si Sevi. Ang martilyong hawak niya, dahan-dahang lumuwag sa kanyang pagkakahawak, hanggang sa bumagsak ito sa sahig na gawa sa kahoy. Ang ingay niyon ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Tinignan niya ang babaeng nakatayo sa bukana ng kanyang shop, si Mira, na mas payat pero hanggang ngayon, matalas pa rin ang mga mata. Anong ginagawa mo dito? May misyon ako rito, Sevi. Hindi ko alam na nandito ka. Nais niyang humakbang palapit, pero nakita niya ang pag-atras ni Sevi. Misyon na naman. Panguuyam ng lalaki. Huminga siya ng malalim at kinuha ang isang basahan para punasan ang kanyang mga kamay na puno ng grasa. Lagi na lang bang may kailangan makuha o masira? Kaya ka dumarating? Hindi ko binalak na mahanap ka, Sevi. Aksidente lang ito. Pinagmasdan ni Mira ang paligid ng shop. Umalis ka na, Mira. Tapos na tayo, di ba? Nakuha mo na hostisya mo sa Maynila. Hayaan mo na ako mabuhay ng tahimik. Sevi ang target ko. Nasa yate na inaayos mo. Delikadong tao. Si Lorenzo. Hindi lang siya basta business partner ni na Mr. Roberto noon. Mamamatay tao siya. Lumapit si Sevi hanggang sa magkaharap na sila. Ang distansya ay sapat na para maamoy ni Mira ang halo ng pawis at sandalwood sa lalaki. At tingin mo ba natatakot pa ako sa mamamatay tao? Mas natatakot ako sa iyo, Mira. Dahil tuwing dumarating ka, nawawasak ang mundong binubuo ko. Hindi nakinig si Mira. Sa halip na umalis na natili siya sa labas ng shop hanggang lumubog ang araw. Alam niyang susubukan ni Lorenzo na kunin ang yate ngayong gabi. At ayaw niyang madamay si Sevi sa putukan. Nang mag-alas 10, lumabas si Sevi sa kanyang shop at nakita si Mira na nakasandal sa isang poste. Nakasuot ng itim na jacket. Di ka talaga aalis? Tanong ni Sevi. Hindi hanggat hindi ko nakikitang ligtas ka. I have to make sure. Bakit ba ang hilig mo magpanggap na may pakialam ka? Galit na sabi ni Sevi, pero hinila niya ang braso ni Mira patungo sa maliit na apartment sa itaas ng shop. Pumasok ka dito. Baka makita ka pa ng mga tauhan ni Lorenzo. Pagpasok sa apartment, bumungad kay Mira ang pagiging simple ng buhay ni Sevi. Isang kama, isang lamesa, mga libro na tungkol sa paggawa ng bangka. Walang bakas ng karangyaan. Kumain ka na ba? Hindi pa. Tipid na sagot ni Mira. Naupo sila sa maliit na mesa. Ang katahimikan ay mabigat. Puno ng mga bagay na hindi masabi. Kumusta ka, Sevi? Sa loob ng 2 taon naging masaya ka ba dito? Masaya. Hindi ko alam kung yun ang tamang salita. Payapa siguro. Umiwas ng tingin si Mira. Mas lalo ako naging abala. Kala ko kapag marami akong ginagawa makakalimutan kita. Napatigil si Sevi. Inilapag niya ang kanyang tinidor at hinawakan ng kamay ni Mira na nasa ibabaw ng mesa. Ang init ng kamay ni Sevi ang nagdala ng kuryente sa buong katawan ng babae. Bakit mo ito sinasabi ngayon? Para saan pa, Mira? Dahil baka ito na ang huling pagkakataon na makita kita.
Ang misyon na to, malaki ang posibilidad na hindi na ako makabalik ng buhay. Tumayo si Sevi at hinila si Mira patayo. Huwag mo sabihin yan. Hindi ka pwedeng mamatay hanggat di mo pa nababayaran lahat ng ginawa mo sa akin. Paano ko babayaran, Sevi? Wala na akong kahit ano kundi ang buhay ko. Dahan-dahang inilapit ni Sevi ang kanyang mukha kay Mira. Sa pagkakataong ito, walang alak na nakakahilo. Walang manipulasyon. Ramdam ni Mira ang bawat paghinga ni Sevi. Binuhat ni Sevi si Mira patungo sa maliit na kama. Ang bawat haplos ay tila humihingi ng tawad. Bawat halik ay tila nagtatanong kung ba't ngayon lang sila muli nagtagpo. Miss na miss kita, Mira. Kahit anong pilit ko itaboy ka, ikaw pa rin ang hinahanap-hanap ng katawan ko. Nandito na ako, Sevi. Nandito na ako. Sagot ni Mira habang yakap ng mahigpit ang lalaki. Sa gabing yon, sa ilalim ng mga bituin, nakalimutan nila ang mundong naghiwalay sa kanila. Madaling araw pa lang pero gising na ang lahat ng senses ni Mira. Habang mahimbing ang tulog ni Sevi sa kanyang tabi, dahan-dahang bumangon si Mira at sinuot ang kanyang tactical gear. Sa bawat paghigpit ng kanyang boots, sumusulyap siya sa lalaking tila ngayon lang nakaranas ng payapang tulog. Kinuha niya ang kanyang baril at chinek ang magazine. Sa pagkakataong ito, may mabigat na bato sa kanyang dibdib. Hindi ito ang karaniwang kaba bago ang isang raid. Takot ito. Takot na dahil sa presensya niya, madamay ang kais sa isang taong ayaw niyang saktan. Ingat ka, Sevi. Mahinang bulong ni Mira bago dahan-dahang lumabas ng apartment. Pagbaba niya sa pier, nakita niya ang yate ni Lorenzo. Ang plano ay simple. Pasukin ang cabin, kunin ang ledger, umalis bago magising ang mga tauhan. Pero pagtapak pa lang ni Mira sa deck, naramdaman niyang may mali, masyadong tahimik. Agent Sandoval, kala mo ba hindi namin alam na nandito ka? Bumukas ang malalakas na ilaw ng yate. Lumabas si Lorenzo mula sa dilim. May hawak na tablet na nagpapakita ng live feed mula sa security camera sa tapat ng shop ni Sevi. Isang maling galaw, Sandoval. Sasabog ang shop na yon. Nanigas si Mira sa kanyang kinatatayuan. Ang kamay niya na dati hindi nanginginig sa harap ng kamatayan, biglang nanghina. Wala siyang kinalaman dito, Lorenzo. Oh, may kinalaman siya dahil siya ang kahinaan mo. At ang kahinaan ay kailangang burahin. Nakangising sabi ni Lorenzo. Bago pa makapindot si Lorenzo sa kanyang tablet, isang malakas na tunog ng baka lang narinig mula sa likuran ng mga tauhan ni Lorenzo. Si Sevi, dala ang isang mabigat na wrench at ang galit ng isang lalaking ayaw nang mawalan muli. Mira, hide! Sigaw ni Sevi habang hinahagis ng isang fire extinguisher sa direksyon ng mga tauhan ni Lorenzo. Bago ito binaril ni Mira sa hangin. Isang malakas na pagsabog ng puting usok ang bumalot sa deck. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kumilos si Mira. Hindi na siya nag-isip bilang agent. Kumilos siya bilang isang babaeng pilit sinasalba ang kanyang mundo. Ba't ka nandito? Sabi ko huwag kang lalabas! Sa tingin mo ba makakatulog ako? Habang alam ko nasa labas ka at nakikipagpatayan? Hindi ako papayag na maging biktima ka na lang ulit, Mira. Lalaban ako kasama mo. Sevi, delikado dito. Hindi ito business meeting. Alam ko, pero mas delikado ang buhay ko kung mawala ka ulit. Hinarap ni Mira si Lorenzo na sinusubukan tumakas sa isang speedboat. Sa isang asintadong pagtutok, tinamaan ni Mira ang makina ng speedboat na nagresulta ng isang pagsabog na nagpabagsak kay Lorenzo sa tubig. Mabilis na kinuha ni Mira ang ledger na nahulog ni Lorenzo, pero bago sila makahinga ng maluwag, nakita niya may isang tauhan si Lorenzo na nakatutok ang baril sa likod ni Sevi. Sevi, dapa! Sa bilis ng pangyayari, hindi na siya nakadapa. Agad na hinarang ang braso dahilan para tumama ang bala sa kanyang balikat imbes na sa dibdib. Binaril ni Mira ang suspect ng walang pag-aalinlangan. Sevi! Ba't mo ginawa yun? Sabi ko dapa! Nangingiti si Sevi sa gitna ng sakit. Sorry, I'm not as fast as my woman. Napaiyak na si Mira habang pinipigilan ng pag-agos ng dugo sa balikat ni Sevi. Napakatigas ng ulo mo. Ba't pa kita minahal ng ganito?
Dahil may obsession ako sa isang agent. At ang agent na yun may gusto din sa akin, ayaw lang aminin. Bulong ni Sevi bago tuluyang pumikit. Bitbit ang ledger ng isang kamay at ang sugat ng si Sevi sa kabila. Tinahak ni Mira ang dalampasigan ng Amalfi. Hindi na siya babalik sa NIA para ibigay lang ang report. Sa pagkakataong ito, ang misyon niya mas mahalaga. Yun ay siguraduhing buhay si Sevi. Lumipas ng 2 linggo, sa isang tago at maliit na villa sa itaas ng burol ng Amalfi. Sa loob ng mga araw na yon, ang tanging trabaho ni Mira ay maging nurse ni Sevi. Siya ang naglilinis ng sugat nito, nagluluto ng pagkain at nagbabantay sa bawat paghinga ng lalaki. Isang hapon, habang nakaupo si Sevi sa beranda at nakatingin sa papalubog na araw, nilapitan siya ni Mira dala ang isang baso ng juice. Maayos na ang galaw ng balikat mo, sabi ng doktor na kinausap ko, malapit na ito maghilom ng tuluyan. Humarap si Sevi sa kanya. Mas malusog na ang kulay nito kumpara nung unang gabi sila magkita sa shop. Kapag magaling na ako, ano susunod? Babalik ka na ba sa kanila? Kailangan kong bumalik sa Maynila, Sevi. Kailangan kong i-turn over ang ledger. Tapusin ang lahat ng paperworks ng misyong ito. Mariing napapikit si Sevi. Aalis ka na naman. Babalik ako sa NIA para mag-resign, Sevi. Ayoko na eh. Pagod na ako. Nagulat si Sevi. Bakit? Handa akong iwan lahat para sa isang normal na buhay kasama ka. Kung tatanggapin mo pa ako. Bulong ni Mira sa lalaki. Hindi na sumagot si Sevi. Hinila niya si Mira, patayo at hinalikan nito na matagal at puno ng pananabik. Hihintayin kita sa Maynila. Pagkalipas na ilang buwan, bumalik sila sa Maynila. Pinili nilang manatili sa isang modernong condominium na binili nila pareho. Sino mag-aakala na ang isang agent may ganito kalaking savings? Biro ni Sevi habang tinitignan ng bank statement ni Mira na nasa lamesa. Hazard pay yan, Sevi. Wala naman akong pinagkakagastosan nun, kundi bala at kape. Sagot ni Mira habang nag-aayos ng gamit sa kwarto. Lumapit si Sevi at niyakap siya sa bewang mula likuran. Binaba niya ang kanyang mukha sa leeg ni Mira. Dahan-dahang hinahalikan ang sensitibong bahagi niyon. Let's start again, Mira. May natira pa ba sa mga offshore accounts mo? Tanong ni Mira at bahagyang humihingal sa bawat halik ni Sevi. Sapat na para magsimula ng isang bagong logistics firm. Isang malinis at walang bahay ng dumi at tayo ang may-ari. Iniharap ni Mira ang sarili sa lalaki. Pero bago natin pag-usapan ng business plan, gusto ko muna ipaalala sa'yo kung ba't ako naging obsessed sa'yo. Bakit naman? Dahil kahit gaano ka katigas, sa bisig ko lang ikaw bumibigay. Sabi ni Sevi bago dahan-dahang itinulak si Mira sa malambot na kama. Makalipas ang ilang buwan, formal nang binuksan ng SNN Solutions. Isang maliit na opisina lang ito sa simula. Malayo sa kinang ng dati nilang gusali pero puno ng pag-asa. Sir Sevi, may appointment kayo sa bagong consultant nyo. Biro ni Mira habang pumapasok sa opisina ni Sevi, dala ang 2 tasa ng kape. Tumingin si Sevi sa kanya. Nakasuot na ulit ito ng black suit tulad ng dati. Mukhang mas relaxed at masaya. Consultant, baka NIA agent ka na naman ah. Resign na ako, diba? Full-time partner mo na ako ngayon sa lahat na aspeto. Mabuti naman. Ayaw ko na may tinatago ko sa akin. Alam mo nung nasa Italy tayo. Kala ko panaginip lang lahat eh. Pero ngayon nandito na tayo, nagtatayo ng bagong buhay. Naramdaman ko na worth it lahat ng sakit. Worth it din ang pagiging pasaway mo ng Sevi. Kung di ka nagisakit sa ulo, hindi siguro ako na-assign sa'yo. Mahal kita, Mira, higit pa sa lahat. Mahal din kita, Sevi. Isang gabi, nagkaroon ng grand opening sa isang bagong hotel sa Manila at inimbitahan ng SNN Solutions. Dahil nagsisimula pa lang silang bumangon, kailangan nila makapag-network. Nakasuot si Mira ng isang simpleng asul na dress, habang si Sevi naman, mukhang bumalik sa dating kinang sa kanyang itim na suit. Habang kinakausap ni Mira ang ilang potential clients, napansin niyang kanina pa may kausap si Sevi sa kabilang bahagi ng hall. Isang babaeng mestiza, matangkad at halatang kanina pa humahawak sa braso ng lalaki habang tumatawa.
Ito si Monica, isang heiress ng isang real estate company. I didn't know you were back in the scene, Sevi. We missed you. Rinig ni Mira na sabi ni Monica nang lumapit siya ng konti. I am back, but I'm not alone, Monica. Sagot ni Sevi pero hindi nito tinatanggal ang kamay ng babae sa braso niya. Napataas ang kilay ni Mira. Ang instinct niya bilang agent biglang nag-init. Nilapitan niya ang dalawa at tumayo sa tabi ni Sevi. Kailangan na nating umalis, may early meeting pa tayo bukas. Tumingin si Monica kay Mira mula ulo hanggang paa. And you are the secretary? Bago pa makasagot si Mira, inakbayan siya ni Sevi. This is Mira, my partner in everything. Ngumiti si Mira ng pilit pero pagtalikod nila at pagpasok ng sasakyan, hindi na siya kumibo. Ramdam ni Sevi ang bigat ng hangin sa loob. Galit ka ba? Ba't ako magagalit? Marami lang talagang langaw sa paligid kanina. Ang dumi tuloy tingnan. Malamig na sagot ni Mira habang nakatingin sa labas ng bintana. Natawa ng mahina si Sevi. Nagselos ka kay Monica? Mira, business acquaintance lang yun. Siya ang lumapit, hindi ako. Pero hinayaan mong hawakan ka niya? At mukhang enjoy ka sa pakikipag-usap ha? Alam mo, Sevi, sanay ako sa mga kalaban na may baril. Pero yung mga kalaban na may ngiti sa labi at nakahawak sa braso mo, hindi ko alam kung paano inutralize. Pinatay ni Sevi ang makina ng sasakyan at hinarap si Mira. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng babae. Tumingin ka sa akin, Mira. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin sa Italy, pagkatapos mo ako iligtas sa kamatayan, titingin pa ako sa iba? Monica is just a noise. You are the only music I listen to. Talaga lang ah? Oo. At kung kailangan ko iwasan lahat ng business events para lang hindi ka mag-isip ng ganyan, gagawin ko. You are my only obsession, Mira. Wala nang iba. Assurance? Gagawin ko kahit ano para maniwala ka. Hinawakan ni Mira ang batok ni Sevi at hinila ito palapit para sa isang masuyong halik. Fine. Pero sa susunod na hawakan ka uling yon, baka makalimutan ko resigned na ako at baka ma-handcuff ko siya sa poste. Tumawa si Sevi at niyakap ng mahigpit si Mira. I'd love to see that side of you again. Isang linggo matapos ang party, nakatanggap si Mira ng isang encrypted message sa kanyang phone. Kinabahan siya. NIA? Akala niya tapos na ang lahat. Ang message ay naglalaman ng coordinates sa isang abandonadong lighthouse sa labas ng syudad at isang maikling note. Target acquired. Final extraction needed. Proceed alone. Hindi siya mapakali. Inisip niya kung may naiwan ba siyang hindi natapos na kaso. Hindi niya sinabi kay Sevi at nag-iwan lang siya ng note na may bibisitahin siyang kaibigan. Pagdating niya sa lighthouse, madilim at tanging huni lang ng kuliglig ang naririnig. Dala ni Mira ang kanyang tactical flashlight. Pumasok siya sa loob habang maingat ang bawat hakbang. Parang bumalik ang kanyang pagiging isang agent. Show yourself. Ani Mira habang inililibot ang ilaw. Biglang bumukas ang isang spotlight sa gitna ng lighthouse. Pero sa halip na kriminal, ang nakita niya ay isang lamesang puno ng rosas at isang pamilyar na lalaki, si Sevi. Anong kabaliwan to, Sevi? Tanong ni Mira, kunwari galit pero hindi niya mapigilang mapangiti. Agent Sandoval, nahanap mo na ang target. Naglakad siya palapit kay Mira habang may hawak na maitim na case na mukalagayan ng surveillance equipment. Masyado ka maraming pakulo. Paano mo nalaman ang codes ng NIA messaging? Tanong ni Mira habang binababa ang kanyang flashlight. May mga koneksyon din ng mga dating bilyonaryo, no? Tumayo siya sa harap ni Mira at ang mga matay seryoso pero puno ng pagmamahal. Mira, simula nang pumasok ko sa opisina ko bilang consultant, alam ko na magbabago ang buhay ko. Ikaw lang pala ang kailangan ko para maligtas ang sarili ko. Binuksan ni Sevi ang case at sa loob niyo nakasabit ang isang diamond ring sa isang silver dog tag chain. Ito na ang huling misyon mo, Mira. Sabi ni Sevi. Ang boses niya medyo nanginginig na sa emosyon. I want to surrender my freedom to you. I want to be your permanent target. Ayoko na magtago, ayoko nang tumakas. Gusto ko ikaw maging home ko. Home base sa habang buhay na ito. Napahawak si Mira sa kanyang bibig. Ang luha ay nagsisimula ng pumatak.
Sevi, Mira Sandoval, will you accept this mission? Will you be my wife, my partner, and the only reason? And who has the right to control me for the rest of my life? Hindi ito mula order sa direktor. Ito'y pakiusap mula sa lalaki na bubuhay dahil sa'yo. umiiyak na tumatawa si Mira at hinila si Sevi para yakapin ng mahigpit. Mission accepted, Sevi. Kahit kailan hinding-hindi kita bibitawan. Promise. Isinuot ni Sevi ang singsing sa daliri ni Mira at pagkatapos sinuot ang dog tag chain sa leeg nito. You are now officially off duty as an agent, but you are now permanently assigned to me. Sa gitna ng abandonadong lighthouse, na ngayon ay puno ng liwanag ng kanilang pag-ibig, muling nagsumpaan ang dalawa. Wala ng lihim, wala ng mga baril. Wala ng misyon sa dilim. Ang tanging natitira na lang ay ang dalawang tao na nahanap ang isa't isa sa gitna ng kaguluhan at handang harapin ang anumang bukas basta magkasama. I love you, my beautiful agent. I love you too, my billionaire. Mula sa bintana ng bagong opisina, pinagmasdan ni Sevi ang abalang kalsada ng Maynila. Hindi na ito ang dating Sevian Tower. Napuno ng lihim at takot. Ang binuo nila ni Mira ay isang kumpanyang nakatayo sa katapatan. Sa loob ng 3 taon lumawak ang kanilang logistics business hanggang Southeast Asia. Pero para kay Sevi, hindi ang mga graph ng benta o ang lumalaking stocks ang mahalaga. Lumingon siya nang marinig ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Mira, nakasuot siya na isang maluwag na floral dress at ang kanyang mukha ay may kakaibang ningning na hindi kayang ibigay ng kahit anong mamahaling bagay. Masyado ka na namang seryoso, sabi ko sa'yo ang board meeting sa susunod pang linggo. Biro ni Mira habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya. Agad na lumapit si Sevi para alalayan ang asawa. Inalalayan niya ito paupo sa malambot na sofa. Hindi ang meeting ang iniisip ko. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte na nahanap mo ako sa Italy. Hinawakan ni Sevi ang umuumbok na tiyan ni Mira, ang bunga ng kanilang pagmamahalan na 7 buwan nilang pinakahihintay. Sabi ng doktor, malakas ang tibok ng puso niya. Siguro manas sa tatay niyang matigas ang ulo. Sabi ni Mira habang nakasandal ang ulo sa balikat ni Sevi. O baka manas sa nanay na mahilig mag-undercover. Ang lahat ng yaman na meron tayo ngayon. Walang kwenta ito kung hindi ikaw ang kasama ko sa bawat desisyon. Tapos na ang misyon natin sa labas, Sevi. Ang misyon natin ngayon dito sa loob ng bahay. Lumuhod si Sevi sa harap ni Mira. Idinampi ang kanyang mukha sa tiyan nito. Sa sandaling yon, wala na siyang hinahangad na iba pa. Ang dating bilyonaryong uhaw sa kapangyarihan, naging isang lalaking kontento na sa bawat hininga ng kanyang mag-ina. Ang imperyong binuo nila, hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa mga pangakong tinupad at pusong hindi sumuko kahit sa gitna ng digmaan. Ang tadhana ay may sariling paraan. Magsimula man ang lahat sa isang mapanganib na laro ng taguan at hinala, ang puso ay palaging nakakahanap ng paraan para sumuko sa tamang pagkakataon. Sa mundong puno ng maskara at lihim, ang kanilang pagmamahalan nagsilbing kais sa isang misyon na hindi kailangan tapusin dahil ito'y isang habang buhay na operasyon ng pagpili, pagtitiwala at pagyakap sa katotohanan kahit ang pinakamatigas na tao kailangan din ng isang tahanang matatawag na sa kanya. The End.